Uy, kamusta po kayo? Hello and welcome back dito po sa Tuesdays with Dr. Dex at may nagtanong sa email natin. Sabi dito, Doc, paano ba magpataba? Or paano ba mag-gain ng timbang? Halika, sagutin natin yan. Una sa lahat, para tumaba o tumaas ang ating timbang, ang kinakailangan natin ay calorie surplus. Baliktad dyan doon sa calorie deficit. Ibig sabihin, mas marami kang kinakain kaysa sa nagagamit mo. Pero, tandaan, dapat kalidad pa rin ang calories mo. Hindi yung junk yung calories. Marami kasi gusto lamang magdagdag ng timbang, kaya kahit na ano kinakain nila. Soft drinks, fast food, mga chips. Pero ang hindi nila alam, hindi yan maganda sa loob ng kanilang mga katawan. Kung gusto po nating magdagdag ng timbang ng healthy way, ang goal natin ay nutrient density at calorie density. No? So, dapat yung pagkain natin may nutrients, merong calories. Halimbawa, kung dati plain rice ka lamang, subukan mong gawin siyang fried rice na mayroong itlog at mayroong gulay. Pareho lamang ang dami ng kakainin mo pero mas mataas ang calories at ang nutrients. May gulay ka meron ka ding protina mula sa itlog. Pangalawa, dagdagan mo ng peanut butter or avocado yung merienda mo o pwede ring sandwich na may cheese at itlog. Kung nagmamadali ka din naman, pwedeng banana shake with milk and oats. Simple lamang ito pero mataas ang energy content. Nagsasnack ka pero healthy pa rin. Pwede rin halimbawa yung kanin with adobo or munggo na may malunggay at maliliit na chunks ng karne. Pero yung karne mo dapat lean protein dito. Ang prinsipyo, dagdag protina, dagdag healthy fat, dagdag gulay, pero huwag puro oil. Oo, nakaka-tempt na lagi magdagdag ng oil kasi nga madali yung makapagbigay ng added calories, ng added weight. Pero huwag namang ganoon kasi tandaan natin na ang sobrang fatty meals ay mayroon ding kaakibat na problema. Dahan-dahan pa rin po. Moderation, variety, and balance pa rin po ang ating kinakailangan. Kumbaga, clean bulking ang kinakailangan natin gawin kapag gusto po ninyong magdagdag ng timbang. At hindi rin po porke nagpapataas tayo ng timbang, hindi rin po kayo mag-exercise. Kinakailangan pa rin po natin na i-stimulate natin yung ating muscle growth. Ngayon, kung ginagawa mo na ang lahat pero hindi pa rin kayo tumataas yung timbang, baka kinakailangan na nating i-check up po kayo. Pagka kasi merong ibang problema, halimbawa, pwede may problema sa thyroid, pwede may problema sa malabsorption, o mas mabilis lamang talaga yung metabolismo ninyo. May mga sakit din po na pwedeng magpababa ng timbang mula sa infection o di naman kaya pwedeng cancer. Pero hindi po para manakot ang video nito. Para lamang po maging aware kayo na minsan may mga dahilan sa likod ng hirap sa pagdadagdag ng timbang. Para yung sa basketball kasi, kumbaga, hindi ka po pwedeng sumabak lamang sa laban nang hindi mo kinikilala yung mga kalaban mo, yung pupunan ng kalaban mo. Kinakailangan mo munang i-scout kung ano nga ba ang problema mo bago ito labanan. Ganon din po sa katawan natin. Kung hindi ka tumataba o hindi ka nag-gain ng weight, scout muna po natin or ating tingnan kung ano yung mga factors. Pagkain ba, tulog ba, stress ba, or health condition. At again, ulitin ko lamang po, nasabi ko na rin po ito sa inyo kanina, pero i-remind ko lamang po sa inyo, habang kayo po ay nagpapalakas, huwag nyo pong kakalimutan ang strength training. Muscle mass ang gusto po nating idagdag, hindi taba lamang. Bakit? Kasi ang muscle, yan po ang investment natin para sa metabolismo at para sa tinatawag na longevity o yung pagkahaba ng ating buhay at yung pagkahaba ng ating health. It is more of your health span than your lifespan. At ayun, sana po may natutunan kayo. Kung meron man, pakishare na sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas makatulong pa sa kanila. And please do not forget to like and share this video. So, paano? See you next episode. Ingat!